dating sexy starlet na si Rowena Ruiz. At ngayon, isa na rin siyang sexy actress at isa sa mga pinakabatang miyembro ng Viva Hot Babes. Ngunit sa edad na 20 taon, marami na siyang pinagdaan ng mga pagsubok sa buhay. Mga pagsubok na tumatak sa kanyang murang isipan. Mga pagsubok na naging dahilan upang maaga niyang matutunang maging matatag, matapang at maging palaban. Mga kaibigan, tunghayan po natin ang makulay na kwento ng buhay ni Joan Cristal de Jesus na mas kilala natin sa pangalang J.C. Parker. Kawawa naman yang si John sa numare. Biro mo, nanay at tatay niya para yung adik. Ang masahol pa, naiiwan ng bata mag-isa magdamag. Oo nga, halika. Diba sinasabi ko, hindi totoo yan? Maloloko! Sumagot ka! Ay, akala mo siguro hindi ko alam na nilalandi ka ng babae. Rowena, nasisira na ulo mo. Hindi totoo yun! Umamin ka na nga! Nakalin! Wala nga nangyayari! Ano ka ba? Tingnan mo na lang yan. Kabuhanan ko pa naman ngayon, pinagtataksilan mo ko! Rowena, hindi totoo yan. Please, hindi totoo yan talaga. Saan ka pupunta? Hindi totoo yun! Hindi totoo yun? Rowena! Alam ko! Rowena, ha? Kung niloloko mo ko, walang hiya ka talaga! Hindi totoo yan! Ha? Alexander! Tigilan niyo nga yan! Ma! Ako, mabuti pa, sumama ka muna sa akin, ha? Hindi mo dapat makita ang mamang ganyan. Alexander, tama na yan. Sige na, Ma! Patayin mo ka talaga! Pinagtataksilan mo ko! Hindi ako naniniwala sa'yo! Hindi totoo yan! Mating na ba ang papa mo? Hindi pa po, Ma. John, anong ginagawa mo? Kailan pa natuto manigarilyo, ha? Gusto mong gumaya sa mga magulang mo? Ha? Hindi po. Nagsisinungaling ka pa. Dahil kitang umubo, nakita ko yung usok. Ngayon, bibigay ito ng leksyon. Nga! Nga, ha? Nguya! Buka mo bibig mo, mang malaki, ha? Kainin mo lahat yan, ha? Nguya, ha? Nguya! Ano ba nangyari dyan? Ano yan? Nahuli kong naninigarilyo. Gusto pa yatang gayahin yung besyo mo. Nguya, sabi, ha? Nguya! Bilis! Huwag kang tumigil na hindi mo maubos lahat ng sili sa kutitang yan. Nguya! Magtanda ka, ha? Napakahirap para sa isang batang tulad ni Joan na lumaki sa isang magulong tahanan. Bukod sa pagkalulong ng kanyang mga magulang sa masamang bisyo, saksi din siya sa madalas na awayan ng kanyang ama't ina. Bagaman nariyan ang kanyang mga magulang, pati na ang ibang mga nakatatandang kaanak upang gabayan ang kanyang paglaki. Isang malaking pagsubok para kay Joan ang mamulat sa isang tahanang napipintong mawasak. Ma? Oh. Ano pong ginagawa niyo? Ano ba sa tingin mo? Ba't tinitingin-tingin mo dyan? Eh, tulungan mo na lang ako mag-impake, no? Ba't po kayo nag-i-impake? Saan tayo pupunta? Sa Laguna. Doon na tayo titira. Po, bakit po? At saka nasan po si Papa? Papa, nahanap mo si Papa mo. Wala na. Nilayasan na tayo. Hindi po totoo yan, Mama. Ayaw mong maniwala? Alika. Tignan mo. Andyan ba ang gamit niya? Wala na. Wala nang gamit siya dyan. Inuwi na siya ng lolo at lola mo. Wala na. Nilayasan na nila tayong lahat. Oh,
Ano pa hinihintay mo? Kunin mo rin mga damit mo. Sige na. Kinagabihan, pilit na nag-abang si Joan. Umaasa na magbabalik ang kanyang ama. Subalit hindi na ito muling nagpakita. Anak, bakit hindi ka pa matulog? Maaga pa tayong babiyahe bukas papuntang Laguna. Tay! Oy! Tay! Hey, kumusta na? Oh, mano sa tita mo. Ano? Ay, Tay, si Joan po, anak ko. Abay, ang tangkad na pala nitong apo ko. Joan, ito naman ang lolo Ricardo mo. At siya naman ang auntie Yeye mo. Siya yung kinikwento ko sa yung kapatid ko na naku talaga namang magkalapit kami. At ito naman ang pinsan mong si Jeffrey. John, ngayon wala na ang papa mo. Kami na ng auntie Yeye mo ang magiging takbuhan mo. Huwag ka mahiya, ha? At kung sakali mayroong mga away sa'yo dyan sa kalye, kami na ng auntie Yeye mo ang bahala sa'yo. Sa amin ka magsumbong, ha? Ay, sige na. Tayo magpamerienda ka naman. Abay, Diyos ko, layo-layo ng biyahe. Ang init-init, nakakapagod. Naku lang yung bus yan. Abay, siningid ba naman ako ng may aircon? Sira naman pala yung aircon. Ay, ka na, kumain na tayo. Teka muna rito, sandali. John. Ano ba talagang nangyari? Wala naman akong kasalanan, tayo. Yan magaling mong balae. Yun, tinangay ang asawa ko, dinala sa Amerika, walang pasabi. Miss, ano naman? Ano Nagbalik ka lang ba kayo? Siyempre! Ay, tara, punta tayo kay Mrs. Adolfo. Ano meron May doon? pamadyong doon. Ay, may pamadyong ay, tara na! Ruway na! Akala ko makakain ka. Ay, ako, mamaya na tayo. Uy, ano nangyari sa'yo? Ay, makanganak na nga. Joan? Oh, anong oras na? Ano pang ginagawa mo dyan? Hinihintay mo bang mama mo? Kung ako sa'yo, wag mo na siyang hintayin. Kasi alam mo, pag nagmamadyong yon, magdamagan yon, bukas pang uwi nun. Kaya matulog ka na. Ka na. Pagpasensyahan mo ng mama mo, ha? Kasi alam mo, kahit hindi umamin yon, nasaktan ng gusto yon nung iniwan kayo ng papa mo. Kaya ayun, dinadaan na lang niya sa pag-iinom tsaka pagsusugal. Nag-a-addict din si Mama. Yan din ba ang dahilan kung bakit iniwan kami ni Papa? Kahit naman magkakasama kami, nag-a-addict pa rin sila eh. Tsaka ngayon, ang alam ko, nag-a-addict pa rin siya. Kasi nakikita ko yung mga gamit niya. Joan, makinig ka sa akin, ha? Tatandaan mo to. Kahit ano pa mangyari, huwag na huwag ka magagalit sa mama mo. Alam mo, darating ang araw, magbabago din yun. Kahit naman po ganun si Mama, ayoko pa rin siyang mawala. Nawala na nga si Papa. Ayokong pati si Mama iwan kami. Ano naman ako? Malas talaga. Mama! Ba't ngayon lang po kayo? Kaya ako natatalo kasi hinihintay mo ko. Malas. Ikaw. Malas. Ay, na ba? Masasaktan na bata. Huwag mo nga akong pakialaman. Anak ko naman ito. Ikaw ang malas! Ikaw malas! Wait, mahanganak ka na ba? Tay, si Wayne po, mahanganak na. Isinilang ang kapatid ni Joe na si Alexandra. Noong
Noong unay ikinatuwa niya ang pagkakaroon ng bagong kapatid. Subalit, nagbago ito nang muling maramdaman ni Rowena ang pangungulila sa kanyang asawa. Ano ba? Ang tagal-tagal! Bilisan mo nga! Opo, andyan na po. Gutom na ang kapatid mo eh! Bakit ba ang tagal-tagal mo? Hindi naman po ako matagal. Ang bilis-bilis ko. Anong ang bilis-bilis? Ikaw, sasagot-sagot ka pa dyan. Ako, nanay mo ko. Ikaw, anak lang kita. Anak na naging dahilan kaya iniwan ako ng asawa ko. Hindi po, wala po akong kasalanan. May sumasagot-sagot ka pa. Ano ba? Tumigil ka nga. Yan ang ate mo. Ang ate mo ang may kasalanan kung bakit iniwan tayo ng ama mo. Lumayas ka nga sa harapan ko! Layas! Bilis ka dyan sa kusina! Dahil sa pangungulila sa asawa, lalong nalulong si Rowena sa alak at ipinagbabawal na gamot. At si Joan ang napagbalingan niya ng lahat ng galit niya sa mundo. Ang laki-laki mo na! Umiihi ka pa sa kama? Haray ko po! Malas ka talaga sa buhay. Malas ka talaga! Hindi ko po sinasadya! Kapit nangangatwiran ka pa talaga, ha? Talagang ikaw ang malas sa buhay ko! Apoy, nananadya ka pa talaga, ha? Nananadya ka ba? Ha? Ha? Malas ka talaga sa buhay ko! Malas ka talaga sa buhay ko! Malas! Malas! Rowena, ano ba? Rowena! Ano naman ginagawa mo? Pinapatay mo sarili mong anak? Pagbasto ng batang yan, anak mo siya. Huwag mo ibundo sa kanya ang galit mo sa mundo. Wala siyang kasalanan. Dito ka lang, ha? Huwag kang lalabas. Naintindihan mo ba? Kahit may marinig kang tao dyan, kahit anong marinig mo, huwag kang lalabas. Lalabas ka lang pag binalikan kita. Sige na, pasok na doon. Huwag kang maingay. Tama na yan. Hindi naman porke nagbalik na kayo, pwede nyo nang kunin ang apo ninyo. Weng, alam ko hindi mo siya maalagaan mabuti. Mas makakaigi para kay John kung kukunin ko siya at ibabalik ko muna sa Maynila. Ako nang bahalang magpaaral sa kanya. Eh, wala nga siya dito eh. Tsaka hindi ako papayag na kunin ninyo sa akin. Dahil akong mas may karapatan sa kanya. Lola! Hindi ka sasama sa kanila. Ayaw mo nga ako ipasama kay Lola Eya. Pero kung tratuhin mo ako parang hindi mo ako anak. Lola Eya, isama mo na ako. Dinala nga si Joan ang kanyang lola Eya sa Bulacan. Dito nagbagong lahat para sa kanya. Nagbuhay prinsesa siya at naging maluho. Kasabay nito, natuto din siyang lumaban at maging palaban hanggang sa tuluyan na ring nagbago ang kanyang pag-uugali. Naku, yan yung batang spoiled. Kung may lola at lola niya, nagpupunta ng ibang bansa, states, yabang-yabang. Tsaka bago-bago pa lang dito sa Bulacan eh. Kala mo sino na. Oo nga. Ano sabi niyo? Wala. Bayad mo? Wala eh. Mamaya na lang. Ay, hindi ako nagpapautang eh. Ah, ganun ah? Ay, loba, papa! Ah, basta. Never nang papayag na apihin tsaka iwan ng mga mahal ko sa buhay yung mga taong dapat nag-aalaga sa akin. Na iniwan ako, hindi na sila madadagdagan.
Hindi na ako papayag. Ako rin. Kaya ngayon, palaban na ako. Hindi na ako papayag na kawawain nila ako. Wala nang magmamaltrato sa akin. Wala nang magdidikta sa akin. John! 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 Ikaw talaga? Bakit mo tinapon yung barbecue ni Mang Felix? Saan mo ba natutunan yung masamang ugali na yan, ha? Hindi ka ba dinidisiplina sa inyo? Makikita mo. Dapa! Dapa, sabi! Bilis na! Do you think matatakot ako dyan sa 2x2 niyo? Faster ha, maglalaro pa ako eh. Faster, ha? O itong faster kita dyan. Gas ka! Ano? Tapos na? Sige lang, mamalo ka. Intayin mo, isusumbong kita sa lola ko. Hindi nagtagal. Dinala na nga si Joe ng kanyang Lola Ea at Lolo Pat sa Amerika. Dito, nakapiling niyang muli ang kanyang ama na may bago na ring pamilya. Talagang kapito ko sa'yo yung anak mo, ah. Oh, how many years ba naman hindi nakita yung mag-ama? I'm sure she missed her daddy. Oo nga po. Finally, ngayon, relieved na ako dahil may parent na ako ulit. Siyempre naman, anak. Hi, honey! Hi, sweetheart. Excuse me, Ma. Oh, my baby. Hi. Hi! Hello, baby. Kiss Lola! Kiss Lola! Kiss Lola! Akin na yung baby na yan. Hi, Mom. Hi. Hi, Dad. Hello, Iha. Siya nga pala. This is my daughter, Joan. Joan, ito ang Mami Marivin mo. Nako, alam mo, your dad is so right. You're such a beautiful girl. Just give her some time. Naninibago pa siya. Naging masaya ang buhay ni Joan sa Amerika. Bukod sa kasama niya muli ang kanyang amang matagal na nawalay sa kanya, kapiling din niya ang paborito niyang lolo at lola. Kasundo din niya ang kanyang madrastang si Marivin. At higit sa lahat, ikinatuwa ni Joan na sa Amerika walang nananakit sa kanya. Nagpatuloy ang masayang buhay ni Joan sa Amerika hanggang sa pumasok siya sa St. Nicholas High School. Masayang-masaya ako, Anat. At nabigyan ulit ako ng chance na makabawi sa'yo. Alam mo, ang dami kong mga na-miss na opportunities. Attending your school functions, pinapasyal ka sa mall. Ang dami kong hindi nagawa, anak. Pero babawi talaga ako. I promise. Narinig ko lang yan pa, masayang-masaya na ako. Oh, what time is it? You better go. You don't want to make a bad impression on your first day, di ba? Apa. Okay. Love you, pa. I love you, anak. Bye-bye. Bye. Oh, sorry. Dahil bagong salta at kakaibang manamit, naging tampulan ng katatawanan si Joan sa eskwelahan. Tiniis na lamang niya ito hanggang sa may isang lalaking pumukaw ng kanyang atensyon. Excuse me, have you got the time? Is your watch working? Time? Oh, yeah. Yeah, it's 4 o'clock. No, 5 o'clock. 5 o'clock. 5 o'clock. Yes, 5. All right, thanks. I'm Joan Crystal. You can call me Joan for short.
Yeah? You want a copy? Okay. Lord, sorry Chance ko na to eh. Hey, what are you doing? Nothing. You better not. Time is up. Hand over your papers, even those who are not finished. Brian! Brian! Phone number. They're just being unfair. Ako pa ngayon ang unfair. Gayong kitang-kita naman na sobra ng pagpapamper mo kay John. Sobra na siyang sunod sa luho. Ano ba masama doon? Eh di ba anak ko naman yung tao? Kami na pamilya mo ngayon. Huwag mong uunahin ang anak mo sa ibang babae. In the first place, hindi ko naman gusto na dito siya tumira sa atin. Eh, ikaw lang naman nagpupumilit eh. Bakit kasi hindi na lang siya doon sa parents mo tumira? Ibig na nagsisiksik yung batang yun dito. Bakitang tao ka lang pala. Akala ko pwede nakita ituring ng nanay. Hindi kita iyak. Hindi ako iiyak. Sinabi ko sa sarili ko, di na ako magpapaapi ulit. Come on, Brian, pick up. Hello? Hello? Brian? It's me, Joan Krista. Joan who? Joan, you know, the girl from the bench. Oh, I see. I'm really sorry, but I don't really remember. The girls, today at the exam. You know, the one seated right next to you. Oh, yeah. The chick with the big, thick glasses and the funky clothing. Yeah. Yeah. So, anyway, what do you want? Oh, nothing. I just thought that maybe you want to chat. You want to chat right now? Yeah. Right now. Look, I'm really busy right now. Oh, really? Maybe some other time then. That's okay. Yeah, listen, I'm not really interested, okay? What do you mean? Look, I really don't have time for this right now. I am far too busy. Okay, wait. Before you hang up, I have your organizers. You left it at the top of your desk earlier. Oh, look. About the organizer, look, you can throw it away, you can keep it, do whatever you want with it, okay? I don't really need it anyway. Look, I really have to go, okay? So, okay, bye. Okay, bye. Mula noon, nagdesisyon si Joe na baguhin at pagandahin ang kanyang hitsura
Dahil lubusan siyang napahiya sa panlalait sa kanya ni Bryant, ipinangako ni Joan sa sarili na hindi na siya papayag na muling kutsain, maliitin at pagtawanan sa eskwelahan man o maging sa sarili niyang pamilya. Alis na po ako. Oh, magbabasketball ka? Papa. Mabuti naman at may napaglilibangan ka, anak. Bye-bye po. Okay, be good. Bye. Marivin, nag-umpisa ka na naman, ha? Kailan pa ba napahilig yan sa basketball? Mukhang napapadala sa ata ang paglalabas mo, Iha. Pumayag ako mag-varsity siya. At ako rin ang magsasabi kung dumadalas na ang pag-alis-alis niya dito sa bahay. Sige na, baby. Alis na. Sige, kampihan mo pa yung anak mo. Look at Daddy, so sungit, no? Lamang ng ilang buwan, nabawasan ang timbang ni Joe ng 20 pounds. Dahil dito, nagkaroon siya ng maraming kaibigan at maging ng mga tagahanga. Joni, you have a visitor. Thanks. Please sit down. Hi, look, I'm really sorry for just dropping by unannounced. You may not know who I am, but anyway, my name's Bryant, and actually we go to the same school. Are you serious? Am I really that ugly before? I'm sorry, ugly? What do you mean ugly? Bryant, we go to the same class in 7th grade. And you actually sit right next to me. You used to copy off me. You're kidding, we've been going to the same class in 7th grade. That's right. You probably didn't notice me because I was kind of chubby with thick eyeglasses, sit on my face, braces, dressed kind of funky. In short, I was really ugly. You were ugly? You're kidding me, right? No, I'm not. And you're right here at my house, swallowing your pride just because I look different. Well, Brian, I'm sorry. I don't go for guys like that. You may go now. Thanks anyway, though. Bukod sa pagbabago sa panlabas na kaanyuhan ni Joan, nagbago din ang pananaw niya sa kanyang pagkatao dahil nagkaroon siya ng kumpiyansa at pagmamahal sa sarili. Subalit hindi doon nagtatapos ang mga pagsubok sa kanyang buhay. Nakatanggap si Joan ng isang masamang balita mula sa Pilipinas. Nakulong ang kanyang ina dahil sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot. Kahit lagi niya ako sinasaktan noon, naawa pa rin ako kay Mama. Naawa ako pero wala akong magawa. Mabait ka nga. Mahal mo pa rin ang mama mo, kahit gano'n ang ginawa niya sa'yo. Mahal na mahal, Alam ko, pag gumaling na siya, she can really tell me how she feels. Nasabi lang naman niya yun kasi she's under the influence of drugs and alcohol,
No? No! Pat. No! 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 Pat. No! No! Call 911, John! Hello? 911? Yes, my grandfather's having a heart attack. We're here at number 79 Waverly Street. Please come fast. Pinalad ng lolo ni Joan na malampasan ang kanyang karamdaman. Agad silang lumipad patungong Pilipinas, kung saan agad na hinanap ni Joan ang kanyang ina. Tapos makalabas sa kulungan ng nanay mo, nagkasagutan pa nga sila ni Lolo Ricardo mo. Nakakailang buwan pa nga simula nung maglayas ang nanay mo sa poder ng lolo mo. At ang siste, talagang ayaw nang bumalik ng mama mo. Pride ba? Dito? Dito siya nakatira. Dito siya nakatira? Ayun siya. Ma? Ma? Anak! Ang laki-laki mo na! Ang laki-laki mo na! Ganda-ganda mo! Kamukha kita. Kahit matagal tayo hindi nagsama. Kahit ang dami nang nangyari. Hindi may pagkakailangan na kita. Ganda-ganda mo. Ma, uwi na tayo kay Lolo. Ayoko. Ayoko dun. Ma, uwi na tayo. Tingnan mo yung sarili mo. Magbati na kayo ni Lolo, makakabuti sa'yo yun. Uwi na tayo, Ma. Ma, uwi na tayo. Sige na. Please. Para sa akin, Ma, uwi na tayo. Sige na. Nagtagumpay si Joan na pagkasunduin ang kanyang ina at ang kanyang lolo Ricardo. Noon ding gabing iyon, bumalik si Rowena sa tahanan ng kanyang ama sa Laguna. Samantala, isang talent agent ang nakapansin sa ganda ni Joan. Inimbitahan siya nitong mag-audition para sa isang pelikula. Dito nagsimula ang kanyang showbiz career, kung saan makikilala siya sa screen name na J.C. Parker. At kasabay nito, nakilala din niya ang isang sikat na dancer-actor na magiging kasintahan niya.
John, tayo ka muna ha. Kapasetap lang ako dito. Sikat! Ah, Joan, this is Dan. Dan, this is Joan. Hi. Lumabas din si Joan sa iba't ibang mga print ads at naging MC din siya ng isang sikat na bar. Ayan. Padating na. Yan. Tingnan mong bihis na yan. Hindi ba uso ang relo sa pinupuntahan mo? Why are you guys still awake? Mula nang nagkabarkada ka, pagbalik mong galing sa Amerika, lagi ka lang inuumaga sa pag-uwi. But I'm working. Gabi-gabi? Hindi ko mawala dito sa Pilipinas ang lola mo. Hindi ka na pwedeng disiplinahin. Dito ka sa amin nakatira, kaya cargo ka namin. Eh, sino bang may sabing hintayin niyo ako umuwi? I'm old enough to take care of myself. I'm old enough to go home. In fact, I'm old enough to live by myself. Ano bang gusto mong palabasin? Sige, diretso mo kami. Di ba nahihirapan kayo sa akin? Well, then I'm leaving. I'll make it easier for you guys. Stop treating me like a kid. I'm not a kid. Pansamantalang kinungkop ng ina ni Danilo si Joe. Dahil dito, naging malapit sila sa isa't isa. Halika, Iha. O, doon mo muna ilagay ang maleta mo. Thank you po. Pasensya ka na, Iha, at maliit ang kwatong maibibigay ko sa iyo, ha? Mga talaga. Ako nga po dapat humingi ng pasensya sa inyo eh. Kasi kung hindi lang po talaga sobra sa pagka-OA yung mga relatives ko eh, hindi ko naman po kayo istorbohin. Ikaw naman, alam mo naman para na rin kitang anak. At saka, mas gugustuhin kung dumito ka sa akin kaysa kung saan-saan ka pa makikitira. Eh, Iha, hindi ka ba nagsisisi at naglayas ka? Ginusto ko to, so pangangatawanan ko po siya. Even if it means that I have to work more to earn more. Kaya lang, baka mag-worry ang lola mo kapag nalamang wala ka na doon sa mga relatives mo. Especially, hindi ka man lang nakapagpasabi sa kanya kung saan ka pupunta. Kasabay nito, unti-unti ring humina ang takbo ng karir ni Joe. Hanggang So, where do we go from here? Ikaw, anong balak mo? Looks like it's not working out. So, kasi kung ipagpapatuloy pa natin tong relasyon na to, nandun pa rin yung mga disagreements. So it's better to break up. Wala naman akong choice, diba? Imagine, sis, 2 weeks na ako nasa Pansit Canton diet. Siguro naman kahit di ako mag-gym, papayat ako nito, di ba? Perfect timing, di ba? Kung kailan wala akong pang-gas, wala akong pang-gym, wala rin akong pambili ng ibang pagkain kung ditong freaking Pansit Canton na to. How pathetic. Hindi ko kasi alam kung ba't nagkasabay-sabay pa eh.
Isn't it enough? Naghiwalay na nga kami ni Dan. Wala na akong trabaho. Walang racket. Nag-quit pa ako sa Mustang. And to mention, hindi pa ako nagbabayad sa renta dito sa inyo. Ang tapang-tapang ko kasi mag-rent ng kondo eh. Di ko naman kayang bayaran. Kasi wala na akong pera. Wala na akong pera. Hindi ko alam saan ako kukuha ng pera. Sis, ano ka ba? Relax ka lang. Alam mo, everything's going to be okay. Huh? Oh, ito. Sagutin mo. Unknown number. Malay mo, racket din yan. Hello? Yes, this is Tracy. Ano? Sis, okay ka lang? Ano yan? Sino tumawag? Si Lola, na-stroke. Na-stroke si Lola. Sa kabutihang palad, gumaling ang Lola Ea ni Jones sa kanyang dinanas na atake sa puso. Makalipas ang ilang buwan, umuwi siya kasama ang lolo Pat ni Jones sa Pilipinas. Bagaman mahinang-mahina na, makikilala pa din ni Lola Ea ang kanyang pinakamamahal na apo. Siya, kilala mo? Hindi ko siya kilala. Ito si Gingging. La? John, Yeah. John, ano ba yan? Bumalik ka na, apo. Ano, pinag-aral mo ako. Pinalaki mo ako. You've given me nothing but the best. Hindi ko man lang iniisip ko na magiging resulta ng ginawa ko. Kalimutan mo na yan. Masaya ako na ginawa ko yun para sa'yo. Pero alam ko kung dahilan kung bakit ka nagkaganyan. Sabi nila sobrang daw pag-aalala mo sa akin. This is all my fault, La. I'm sorry. I'm really stubborn and proud. Sorry, La. Shh. Don't blame yourself. I'm alive. And you're here. Yun ang importante. Taong 2002, nang magsimulang makilala ng tao si Joan, hanggang sa tuluyan na siyang magkapangalan nang mapasali siya sa Viva Hot Babes. Naging maayos ang lahat para kay Joan. Nakapagbagong buhay na ang kanyang ina at nakapagpundar din siya ng isang negosyo sa Laguna. Hanggang sa... Joan, gusto mo mag-shopping tapos patay after? Sige, pero don't you feel blessed, sis? Dati, wala ka naman masyadong projects, rackets. Pero ngayon, sobrang hectic na yung schedule mo. Siyempre naman. I mean, look, si Lola, ongoing ang therapy niya. Si Papa, just a phone call away. My mom stopped using drugs. Okay naman yung rehabilitation. So, what else could I ask for, diba? Oo, ano naman. Uy! Kuya! Ma! Kamusta po? Ito, okay
alam ko. Ganda. Alam mo ba, mas gumanda ka ngayon. Thank you. And I'm really very proud of you. And I Salamat always po. see you on TV. Salamat, Ma. Si Jen. Ay, kamusta? Hello po. Wait, Hello. kasama ko si Dan. Ito. Ma, hindi kami nag-usap yan mga 2 years na. Or 1 year. Bakit ka kasi? Ikaw talaga, kayong dalawa, para kayong mga sira. Magpansinan na nga kayo. Ang tagal-tagal na noon. Magpansinan na kayo. Isumay ka na. Hindi inaasahan ng dating magkasintahan ang tagpong iyon. Ngunit tila inilaan ito ng tadhana. Sandali. I have a question. Paano yan? We've been going out every day. Wala pa ba namumuo dyan? Buntis ka. Oo nga naman, Jel. Di ba? Labas tayo ng labas. So, hindi ba naisip na magandang idea yun? Wala. You and me together. Sigurado ka ba? Eh, paano yung isa dyan? You know? Oo nga, isa. Tama yun. Sino? Ay, wala. Tapos na yun. Alam niyo yun. Diba? Maraming issue, pero okay lang. What do you think? Tatanungin pa ba yun? Yan na, pruweba ako, di ba? Sabi na nga ba Official na yan, ha? Official na. Dahil miss ko ni Angela. Tawagan mo, baka mamaya importante yan. Sandali. Gusto ko yung chicken. Okay. Hello. Sis, andito ako sa restaurant. Kasama ko si Jane tsaka yung mga pinsan niya. Bakit? Ha? Paano nangyari yun? O, sige. Bakit daw? Si Mama, na-aresto na naman. Ano? Nakakulong na naman siya. Oh, malayo pa babiyahin natin, ha? Pahinga ka na muna. I thought I was tough. Pero ngayon nangyari dito kay Mama. Hindi ko na alam gagawin ko. Hindi ko pala kaya laging maging matapang. Natatakot ako dyan. Nangihina na ako. Pero hindi ako pwedeng sumuko. Hindi ako pwedeng sumuko para kay Mama. Hindi dyan. Hindi ka susuko. Nandito lang ako. Hindi kita pababayaan. Hindi ko kayo pababayaan ng mama mo, ha? Nakarating na nga sina Joan at Danilo sa Laguna City Jail. Ganoon na lamang ang awa ni Joan nang muling masilayan ng ina sa loob ng bilangguan. Ano nangyari? Kinulo nila yung bahay. I-raid nila lahat. Kinulo nila. Nakahanap daw sila ng drugs sa mga gamit ko. Anak, ayoko na ng ganito. Ayoko nang makulong. Alam mo naman, gusto ko namang bagong buhay, di ba? Sana bigyan naman nila ako ng magkakataon para magbagong buhay ako. Ayoko nang makulong. Ma, don't worry. Pinapangako ko, ilalabas kita dito. Lahat gagawin ko, hindi ako titigil. Promise yan. Maraming salamat, anak ka. Sana malaman mo kung gaano kita kamahal. Patawarin mo sana ako sa mga pagkukulang ko sa'yo. Tama na. Okay lang yan. Tama na. Hindi pa ako nakakahingi ng tawad. Patawarin mo ako, anak.
Hindi ako naging matinong ina sa'yo. Pero gusto ko lang magbago. Mamamatay na ata ako dito. Paano pa ako makakabawi sa inyo magkapatid? Hindi, Ma. Hindi ka mamamatay dito. Ilalabas kita at makakapagbagong buhay ka. Kaya ako nga ginagawa to para sa inyo eh. Kaya ako ginagawa to lahat. Diba? Sabi mo, anak mo ko. Mahal na mahal kita. Mahal din kita, na. Mahal na mahal kita, Ma. Magpakailanman. Casey, nakakalungkot naman pala yung buhay mo. Buti na lang maganda ka. No. Salamat nga po sa Diyos. Alam mo na maganda ka. Kamukha ko po mama ko eh. Ang kagandahan mo, namana mo, sa mama mo talaga. Opo, hati sila ng daddy ko. Sa story mo kasi, para bang lumaki ka ng ganun ang paligid mo. Nakikita mo gumagamit sila, no? Ano ang naging epekto sa'yo nun? Naging inspiration sa akin na para magsikap sa buhay ko. Siyempre, huwag gayahin yung nangyari sa nanay at sa tatay ko. I mean, especially with my mom. Ayoko naman pong lumaki o tumanda ng ganun at ganun din yung kalabasin ng mga anak ko. Ayoko yung mga anak ko pagdaanan lahat ng pinagdaanan ko. Pag sinabi mong pinagdaanan mo, ano yung pinakamahirap na pinagdaanan mo sa lahat? Lumaki po akong walang magulang. Palipat-lipat ng bahay. Pag ako nagkaroon ng pamilya, may isang bahay, magkasama kami ng asawa ko, yung buong pamilya. Pero, hindi ba lumaki ka naman sa lola mo? Apo. So, hindi ba pareho? Pareho rin po, pero syempre iba pa rin yung nandyan ang nanay at tatay mo sabay. Iba pa rin yung may nanay ka sa tabi, may tatay ka sa tabi. Ito ba yung masasabi mong bagay na matututunan ng mga magulang? Sana makita ng mga magulang ngayon kung paano kahirap para sa isang bata, sa isang anak na mawala ng magulang. Paano po yung lumaki ng hindi ka na bibigyan ng tamang advice. Direksyon, ano? Direksyon. Hindi ka nag-guide ng parents mo. Ng parents. Pero nandiyan naman ang tito, tita mo, at saka lola mo. Opo, pero yung nanay ko nakakulong, yung tatay ko nasa Amerika, iba po yung pakiramdam eh. Winish ko pa rin po na sana, hindi nasira yung pamilya ko, hindi nakakulong yung nanay ko. Pero sa kabila nun, nananatili ba sa iyong pagmamahal mo? Ay, sa mahal mama naman mo po at sila. sa papa mo? Kahit Opo. nagkaganon. Hindi na mabubuo yung pamilya ko, alam ko na po yun. Pero at least darating din yung panahon, katulad ngayon na okay na ako sa nanay ko, okay po ako sa tatay ko, pwede ko silang lapitan anytime, pwede ko silang puntahan anytime. Anong feeling ng ganun sitwasyon para sa isang anak? Masakit po, lalo na nung Pasko tsaka nung New Year. Wala yung nanay ko, may kapatid ako, yung mga kapatid ko na nasa Laguna. Na dati, hindi sila sanay pumasok ng walang baon. Ngayon, pumapasok ng walang baon kasi nakakulong yung nanay ko. Ngayon, pag lumabas si mama mo, meron ba siyang matatagpo ang pagbabago sa'yo? Siguro wala po. Kasi napakita ko na kay mama kung ano ko siya kamahal. Paano? Habang Paano nakakulong pinakita? siya, hindi ko siya tinalikuran, hindi ko siya kinahiya, hindi ko siya pinabayaan. Dalas mo bang dalawin? Hindi po madalas dahil madalas po ako mag-out May of the trabaho. country tsaka may trabaho. Kung ano lang po yung meron ako na nabibigay ko, kaya. Inaako mo lahat yun. Kung kaya naman po, ba't hindi naman? Kamusta na kayo ni Danilo? Masaya po. Malaking pasalamat ko sa kanya dahil pag wala ako, nandyan siya, tinutulungan niya ako. Sa tansya mo ba, siya na talaga? Sana po. Sana. Mga Bata pa anong po age ang kami gusto dalawa. mo? Mga 26, 27. 20 pa lang po ako. Oo. JC, baka napapanood ka ngayon ng parents mo, your mom, your dad, at yung lola mo na nagpalaki sa'yo. May pagkakataong bigay mo mensahe mo sa kanila. Mama ko, alam mo namang mahal na mahal kita. Hang on there, malapit ka na makalabas, konti na lang. Kasi sabi mo gusto mong give up, huwag kang give up dahil may dalawa pa akong kapatid na umaasa sa'yo. Sa papa ko naman,
Pa, salamat sa lahat, sa tulong, sa pag-intindi. Thanks for everything, for giving me all that I need. And sa lola ko, yung nagpalaki sa akin. Lahat, thank you sa lahat ng binigay mo sa akin, sa pagmamahal na binigay mo sa akin na hindi binigay ng nanay ko or ng daddy ko before. Lahat po ng pagkukulang nila, siya yung nagbigay eh. Lahat ng kulang nila, siya at saka yung lolo ko. So, maraming salamat sa pagpapalaki sa akin. JC, siguro matututunan din sa istorya mo yung kahit nagking ganun, hindi ka nagkaroon ng bitterness, ng puot sa puso mo for your parents. One thing I learned, kahit anong mangyari, pamilya at pamilya mo pa rin yung mauuwian mo. JC, we wish you all the luck. Thank you po. In your career, in your life. At maraming salamat. At pinayagan mong gamitin namin ang bahagi ng buhay mo sa magpakailanman. Gusto ko magpasalamat sa GMA7, sa inyo po, sa magpakailanman, sa staff ng magpakailanman. Thank you dahil napakabait po nila habang nagtitaping. Sa parents ko, sa lola ko, kay Dan. Yan. Thank you po sa lahat. Sa kabila ng mga pagkakamali ng kanyang mga magulang, nagawa pa rin ni Joan na magpatawad at kalimutan ang anumang dinadalang hinanakit sa mga ito. Dahil alam niyang sa kabila ng tinatamasa niya ngayong tagumpay, saan man siya makarating, iisa lang ang tahanang maaari niyang balikan. At ito'y sa piling ng kanyang pinakamamahal na pamilya. Ako po si Mel Tiangco at ito ang kwento ng bawat isa sa atin. Ngayon, bukas at magpakailanman. Sa tuwing kinakailangan